Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1271. Kamakailan, ang abnormal na pag-uugali ni Qiuning Shuang ay hindi lamang naramdaman ng kanyang mga kasamahan, kundi pati na rin ng kanyang mga magulang na kasama niya araw at gabi. Naunawaan din ng ina ni Qiuning Shuang kung ano ang nangyayari sa kanilang anak na babae matapos magbugbog sa paligid ng bush. Tungkol dito, hindi nagreklamo ang mga magulang ni Qiuning Shuang tungkol kay Huang Feng sa kanilang mga puso. Iniwan niya ang Jiang Zhou nang hindi nagpapalam sa kanilang anak, na naging sanhi ng labis na pag-aalala nito. Gayunpaman, naunawaan din nila na ang damdamin ng kanilang anak para kay Huang Feng ay hindi kasing simple ng magandang impresyon. Siya ay malalim na nasangkot. Dagdag pa sa eksenang nakita ng nanay ni Qiuning Shuang noon, mas sigurado sila na dapat may something sa kanilang dalawa. Ngayong nakabalik na si Huang Feng, hindi na nagulat si Qiuning Shuang na makitang ganito ang kinikilos ni Huang Feng. Tatawagan na sana niya si Huang Feng at hilingin sa kanya na kontakan ang kanyang anak. Hindi niya akalain na magiging ganoon kakaalam ang kanyang anak. Well, baka si Huang Feng ang tumawag sa kanya. Si Qiuning Shuang ay nasa mga bisig ni Huang Feng saglit bago siya lumabas. Sa oras na ito, napagtanto niya kung nasaan siya. Nang makitang panay ang tingin sa kanya ng mga tao, kahit medyo matapang siya, nakaramdam pa rin siya ng hiya. Kasalanan mo ang lahat, nagreklamo si Qiuning Shuang. Gayunpaman, ang kanyang mapanlokong tono ay halatang higit pa sa isang mapanuksong gawa. Hindi naman talaga siya galit. Ayaw mong bumangon ngayon lang. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Nang makitang bumalik na sa normal si Qiuning Shuang, gumaan ang loob niya. Anyway, kasalanan mo ang lahat, sabi ni Qiuning Shuang. Siya ay kumilos ng may kalokohan sa harap ni Huang Feng ng ganito, na bihirang makita ni Huang Feng. Well, it's all my fault. Kung ayaw mong ituloy ang tingin mo sa panda, umalis ka muna, sabi ni Huang Feng. Okay, syempre, si Qiuning Shuang ay hindi gustong tingnan dito. Bukod dito, marami pa siyang gustong itanong kay Huang Feng. Kaya, sumakay si Huang Feng sa kotse. Ang hindi niya inaasahan ay sinundan din siya ni Qiuning Shuang sa kanyang sasakyan. Hindi ka ba nag-drive ng sarili mo? Nakaupo lang ako sa kotse mo. Who knows kung bigla ka na namang mawawala. Isinuot ni Qiuning Shuang ang kanyang seatbelt at sinabing, iiwan ko muna ang kotse ko dito. Pupunta ako at kukuha kapag may oras ako. Habang nasa paligid si Secretary Qiu, hindi na kailangang mag-alala si Qiuning Shuang na madala ang kanyang sasakyan. Hindi rin niya kailangang mag-alala na iwan ito doon. Ito dapat ang pinakaligtas na lugar sa Qing Province. Walang magnanakaw ng sasakyan ang maglalakas loob na pumunta dito. Sige, hindi tumutol si Huang Feng. Pagkatapos noon ay umalis na silang dalawa sa compound. Sa likod nila, maraming tao ang nag-uusap tungkol sa nangyari. Si Huang Feng ay isa na ngayong sikat na tao sa harap ni Secretary Tan. Maraming tao sa compound ang nakakakilala sa kanya. Para naman kay Qiuning Shuang, dahil sa relasyon niya kay Secretary Qiu, marami rin siyang kakilala. Mahirap na hindi pag-usapan ng dalawang sikat na tao nang maglagay sila ng ganoong eksena sa medyo seryosong tambalan. Gayunpaman, hindi naririnig ni Huang Feng ang mga talakayang iyon ngayon. Siyempre, nai-imagine nilang dalawa kaya wala silang masyadong pakialam. Huang Feng, saan ka napunta sa lahat ng oras na ito? Bakit ka umalis nang walang sinasabi? Ikaw, sobra ka, tanong ni Qiuning Shuang sa kotse. Siya ay orihinal na medyo may tiwala sa sarili. Kung tutuusin, hindi siya naging masaya sa panahong ito. Gayunpaman, nang isipin niya kung paano siya tila walang anumang espesyal na katayuan upang kontrolin si Huang Feng, siya ay naging bahagyang hindi kumpiyansa sa huli. Gayunpaman, habang mas naging ganito, mas naramdaman ni Qiuning Shuang na may mali sa kanyang puso. Matagal na siyang malungkot at nag-aalala dahil sa biglaang pag-alis ni Huang Feng. Sa huli, nang sa wakas ay nakita niya si Huang Feng, bigla niyang napagtanto na tila hindi siya kahit sino sa kanya. Bakit kailangan niyang sabihin sa kanya? I was on a business trip. Nagmamadali akong umalis kanina, kaya nakalimutan kong sabihin sa'yo. Paliwanag ni Huang Feng. Akala niya ay nag-aalala lang si Qiuning Shuang sa kanyang kaligtasan, kaya hindi niya ito masyadong inisip.
Oh, biglang sinabi ni Qiu Ningshuang na may pagkalungkot. Bigla niyang napagtanto na wala siyang katayuan at kwalifikasyon para magreklamo kay Huang Feng. Walang ginawang masama si Huang Feng. Lahat ay imahinasyon niya lamang. Habang pinag-iisipan ito ni Qiu Ningshuang, lalo siyang nakaramdam ng mali. Lalong nanlumo ang kanyang kalooban. Tumingin siya sa labas ng bintana at hindi alam ang sasabihin. Sa katunayan, marami siyang bagay sa kanyang puso na nais niyang sabihin kay Huang Feng. Gusto niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang pananabik at paghihirap sa panahong ito. What's wrong? Are you not feeling well? Nakita ni Huang Feng na medyo mali ang mood ni Qiu Ningshuang, kaya nagtanong siya. Hindi. Umiling si Qiu Ningshuang at sinabing, "Oh." Tumugon si Huang Feng at hindi na nagsalita pa. Muling tumahimik ang sasakyan. Sa katunayan, naramdaman na ni Huang Feng ang nararamdaman ni Qiu Ningshuang para sa kanya. Kung tutuusin, ang reaksyon ni Qiu Ningshuang noon ay nakapagpaliwanag na ng maraming problema. Gayunpaman, hindi naisip ni Huang Feng kung paano haharapin ang bagay na ito. Bukod dito, sa pagtingin sa hitsura ni Qiu Ningshuang, tila hindi siya nakapagdesisyon sa huli. Kaya naman, binalak ni Huang Feng na huwag masira ang layer na ito ng window paper. Matapos ipadala si Qiu Ningshuang sa pangkat ng pulisya ng trapiko, si Huang Feng ay nagmaneho palayo. Tumayo si Qiu Ningshuang sa pintuan at tumingin sa anino ng sasakyan ni Huang Feng na papaalis. Saglit siyang natigilan. Sa pamamagitan ng damdamin ng buwang ito, naiintindihan niya na hindi siya mabubuhay kung wala si Wasp. Gayunpaman, si Huang Feng ay nagkaroon na ng kasintahan. Hindi niya kayang hiwalayan ang mga ito. Bukod dito, hindi alam ni Qiu Ningshuang ang mga tiyak na iniisip ni Huang Feng, kaya hindi siya nang ahas na magsalita. Kung hindi ito gagana, hindi ba sila magiging magkaibigan sa hinaharap? Matapos magmaneho si Huang Feng palayo sa pangkat ng pulisya ng trapiko, pumunta siya sa kanyang sariling bodega. Sa panahong ito na wala siya, maraming bagay ang naipon sa mga bodega na ito. Bagamat ang mga alipin na kanyang ipinagpalit ay maaaring makatulong sa kanya sa pag-aalaga sa mga bodega na ito, hindi sila maaaring makatulong sa kanya na ipadala ang mga bagay na ito sa ibang mga espasyo. Sa makatuwid, ang bagay na ito ay kailangan pa ring gawin ng kanyang sarili. Dahil nakakalat na ngayon ang mga bodega sa iba't ibang lugar, gumugol ng mahabang panahon si Huang Feng upang makumplito ang paghahatid ng mga bagay na ito. Gayunpaman, malinaw na hindi sapat ang isang araw upang maialis ang lahat ng mga bagay na ito. Gayunpaman, ang isang bahagi nito ay natupok, at ang supply ng mga kalakal sa iba pang mga espasyo ay napunan din. Nang tawagin si Ning Wushuang, tinanong din siya ni Huang Feng tungkol sa sitwasyon doon. Ngayong nakatira na si Ning Wushuang sa palasyo, siya ang namamahala sa koordinasyon at pag-utos sa mga aliping ipinagpalit ni Huang Feng. Ayon kay Qiu Ningshuang, hindi nakilala ng iba na peke ang pekeng emperador dahil masyadong mataas ang pagkakatulad nila ni Huang Feng. At dahil may maikling panahon pa, bago umalis si Huang Feng, nagpadala siya ng mga liham sa mga general ng nakaraang dinastiya. Hindi niya natanggap ang lahat ng mga tugon, at sa mga sagot na natanggap niya, ang ilan ay piniling magsumite, ang ilan ay pinili na maging independyente, at ang ilan ay sumisigaw na ibagsak ang pamumuno ni Huang Feng at ibalik ang pamumuno ng nakaraang dinastiya. Gayunpaman, ang mga sitwasyong ito ay nasa loob ng lahat ng inaasahan ni Huang Feng, kaya hindi siya masyadong nagulat. Kabanata 1272. Alam ni Huang Feng na kahit na kinuha na niya ang kabisera, hindi ibig sabihin na tapos na ang lahat. Not to mention the generals of the previous dynasty, may mga rebelde pa rin na hindi sumuko. Sila ay isang banta pa rin, at hindi hinayaan ni Huang Feng na magpatuloy sila. Gayunpaman, kumpara sa mga general ng nakaraang dinastiya, ang mga rebelde ay hindi gaanong banta. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay pamilyar sa kanila. Mayroon silang mababang lakas sa pakikipaglaban, mahinang kagamitan, at mababang kalidad. Sa makatuwid, hindi sila katugma sa hukbo ng Han ni Huang Feng. Bilang karagdagan, bago umalis si Huang Feng, sinabihan niya ang alipin na emperador na bawasan ang pasanin sa buwis. Kaya naman, naniniwala siyang maraming rebelde ang susuko sa rebelyon at magiging magsasaka muli. Sa panahong iyon, mas maliit pa ang banta ng mga rebelde. Pagkatapos ng ilang salita kasama si Ning Wushuang, hinayaan siya ni Huang Feng na bumalik.
Siyempre, sa pagkakataong ito, marami na rin siyang naibalik. Dahil si Huang Feng ay nanatili doon ng ilang sandali, natural na alam niya kung ano ang kulang. Sa pagkakataong ito, napaka-target ng mga pinadala niya. Lahat sila ay apurahang kailangan doon, lalo na ang mga armas. Alam ni Huang Feng na ang kanyang hukbong Han ay bahagyang mas masahol kaysa sa hukbo ng nakaraang dinastiya sa mga tuntunin ng mga sandata at kagamitan. Kaya naman, ngayong nagkaroon ng pagkakataon, syempre, babayaran niya ang kawalan na ito. Pagkatapos ng lahat ng mga bagay, bumalik si Huang Feng sa kanyang villa. Pagkatapos ng masayang pagkain kasama ang lahat, naghanda si Huang Feng para magpahinga at matulog. Kinailangan pa niyang bisitahin kina Li Bindian at Zhu Zaiyu bukas. Si Huang Feng ay masayang kumakain at nagpapahinga, ngunit sa kabilang banda, si Qiu Ningshuang ay wala sa ganoong magandang kalagayan. Ningshuang, nakita mo ba si Huang Feng ngayon? Pagkatapos kumain, umupo si Secretary Qiu sa sofa at nagbasa ng dyaryo habang tinatanong ang kanyang anak. Nakita niya mismo ang nangyari noong hapon. Oo, hindi ito itinanggi ni Qiu Ningshuang, ngunit masama pa rin ang loob niya dahil wala pa siyang naiisip na solusyon. Anong wala? Mukhang maganda ang mood mo kaninang hapon. Niyakap mo si Huang Feng sa looban at tila walang pakialam sa mga kahihinatnan. Bakit ka ba nagkakaganyan sa gabi? Naguguluhang tanong ni Secretary Qiu. Masyadong malaki ang contrast ng before and after, kaya hindi niya maiwasang mataranta. Nakita mo ang nangyari noong hapon? Tanong ni Qiu Ningshuang. Oo naman, hindi ito itinanggi ni Secretary Qiu. Hindi lang ako ang nakakita. I think marami din sa compound ang nakakita. Ito ay naiintindihan. Si Huang Feng at Qiu Ningshuang ay magkayakap sa looban. Sa ibang mga lugar, ang ganitong uri ng pag-uugali ay medyo normal. Gayunpaman, ang lugar kung saan sila magkayakap ay ang patio ng gobyerno. Napakadaling maakit ng pansin ang ganoong bagay na nangyayari sa isang seryosong lugar. Oh, bahagyang tumugon si Qiu Ningshuang. Wala siyang naramdamang kakaiba. Ano bang nangyayari sa'yo? Banibuli ka ba ni Huang Feng? Inilapag ni Secretary Qiu ang dyaryo sa kanyang kamay at nagtanong. Malinaw niyang naramdaman na abnormal ang kanyang anak. Dad, kung may girlfriend si Huang Feng, ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Biglang tanong ni Qiu Ningshuang. Matagal nang nakatatak sa puso niya ang tanong na ito. Wala siyang kausap. Ngayon na ang oras para tanungin ang kanyang ama. May girlfriend ba talaga si Huang Feng? Tiyak na alam ni Secretary Qiu ang nararamdaman ng kanyang anak kay Huang Feng. Kung talagang may kasintahan si Huang Feng, hindi katakataka na ang kanyang anak na babae ay nasa ganoong kalagayan. Oo, sagot ni Qiu Ningshuang. Kanina ko lang nalaman pero gusto ko talaga siya. Alam ni Qiu Ningshuang na alam ng kanyang mga magulang ang tungkol sa kanyang nararamdaman para kay Huang Feng, kaya wala siyang balak na itago ito. Sa oras na ito, lumapit ang ina ni Qiu Ningshuang at sinabing, sumunod ka sa kanya kung gusto mo siya. Hindi mas masama ang anak natin kaysa sa iba. Hindi ako naniniwala na hindi ka gusto ni Huang Feng. At saka, hindi pa siya kasal. May pagkakataon ka pa, ngunit kung ganoon nga, kapuputan ba ako ni Huang Feng? Kinakabahang sabi ni Qiu Ningshuang. Paano naman yun? Napakaganda at bait ng aming anak. Paano ka masusuklam ni Huang Feng? Umupo ang ina ni Qiu Ningshuang sa tabi niya at sinabi. Pero hindi ako sigurado. Napaka-outstanding din ng girlfriend ni Huang Feng, sabi ni Qiu Ningshuang. Dati, tiwala siya sa lahat ng aspeto ng kanyang sarili, maging ito ay hitsura, kaalaman, o background ng pamilya. Ngunit ngayon, siya ay kinabahan dahil si Huang Feng ay masyadong mahalaga sa kanyang puso. Hindi maiiwasan na mag-isip siya ng sobra. My daughter is not worse than others. Believe in yourself. Kaya mo yan, sabi ng ina ni Qiu Ningshuang. Oo, huwag kang matakot. Kami ang iyong malakas na suporta. Sinabi rin ni Secretary Qiu. Oo, sagot ni Qiu Ningshuang. Hindi alam ni Huang Feng na nagplano na si Qiu Ningshuang na gumawa ng inisyatiba upang ituloy siya sa ilalim ng paghihikayat ng kanyang mga magulang. Pagkatapos niyang maghilamos ay tinignan niya ang sitwasyon ng storage box. Pagkatapos, sinimulan niya ang kanyang pang-araw-araw na buhay sa pagnanakaw ng mga pabango. Kinabukasan, pagkagising ni Huang Feng, nagmaneho siya papunta sa base ng pelikula kung saan kinukunan sina Li Bindian at Zhu Zaiyu. Medyo malayo ang lugar na iyon sa Jiangzhou.
Nauna si Huang Feng sa airport at sumakay ng eroplano doon. Noong nasa eroplano na siya, naisip ni Huang Feng ang stewardess na nakilala niya noon. Hindi niya namamalayan na tumingin sa stewardess sa eroplano, ngunit hindi niya nakita ang pamilyar na figure. Ngumiti si Huang Feng at walang pakialam. Nang makababa si Huang Feng sa eroplano, nakatanggap siya ng tawag mula kay Qiuning Shuang. Sinabi sa kanya ni Huang Feng na umalis siya sa Jiangzhou. Saan ka pupunta? Hanggang kailan ka mawawala? Mabilis na tanong ni Qiuning Shuang. Halatang natatakot siya na mawala si Huang Feng ng kalahating buwan tulad noong nakaraan. Hindi man lang siya makausap sa telepono sa kalagitnaan. Nasa Hang City ako ngayon. Bukas na lang siguro ako babalik, sabi ni Huang Feng. Oh, nakikita ko. Nakahinga ng maluwag na sabi ni Qiuning Shuang. Buti na lang at hindi nagtagal sa pagkakataong ito. Anong wala? Ano ang problema? Tanong ni Huang Feng. Sa pagkakataong ito, medyo nahihiya si Qiuning Shuang. She said, wala lang. I just want to treat you to a meal. Niligtas mo ako dati. Hindi pa ako formal na nagpasalamat. Bakit ang galang mo? Nakangiting sabi ni Huang Feng, bukod dito, kumain ako sa bahay mo kanina. Paano mabibilang yan? Dati, madalas kang bumisita sa tatay ko. This time, niyaya kitang mag-isa. Magkaiba ang dalawa, sabi ni Qiuning Shuang. Well, pagbalik ko bukas, tatawagan kita, sabi ni Huang Feng. Hihintayin ko ang tawag mo. Ibinaba ni Qiuning Shuang ang telepono ng may kasiyahan. Sa kabilang banda, iniligpit ni Huang Feng ang telepono, naghanap ng taxi, at nagpunta sa base ng pelikula sa Hang City. Ang base ng pelikula at telebisyon sa Hang City ay isa sa 3 pangunahing base ng pelikula at telebisyon sa bansa. Taon-taon, maraming film crew ang pumupunta rito para mag-film. Dahil dito, naging tourist attraction ito. Gayunpaman, ang mga ordinaryong turista ay hindi pinapayagang pumunta sa ilang mga lugar. Gayunpaman, bumisita si Huang Feng sa oras na ito, kaya dapat walang problema. Kabanata 1273. Let's do this one again. Actor, you need to make your expression more interesting, okay? Ang babaeng lead ay ang iyong mabuting kaibigan, hindi isang estranghero. Bakit hindi ka nagulat na magkasama kayong dalawa pagkatapos ng mahabang panahon? Sigaw ni Director Feng gamit ang loudspeaker. Habang kausap ni Director Feng ang aktor, inaayos ng babaeng lead na si Li Bindian ang kanyang emosyon. Pakiramdam niya ay hindi na ipahayag ng kanyang pagganap ang tunay na nararamdaman ng karakter. Bagamat naisip ni Director Feng na siya ay sapat na, hindi ibababa ni Li Bindian ang kanyang mga inaasahan para sa kanyang sarili dahil dito. Sa oras na ito, si Zhu Zaiyu ay nakaupo sa gilid, pinapanood si Li Bindian at ang aktor na magkasamang kumilos. Maingat niyang iniisip ang mga nakita niya. Natapos na ni Zhu Zaiyu ang pagkuha ng kanyang mga eksena, ngunit dahil sa pahintulot ni Director Feng, hindi siya umalis sa set. Sa halip, nanatili siya roon at natuto sa iba pang aktor. Nakipag-ugnayan si Zhu Zaiyu kay Li Bindian noon, ngunit hindi niya akalaing may espesyal sa kanya. Gayunpaman, hanggang sa aktwal na siyang umaarte ay napagtanto ni Zhu Zaiyu na talagang malakas ang kakayahan ni Li Bindian. Napakabilis niyang naging karakter at naunawaan ng mabuti ang ilan sa maliliit na detalye. Sa buong crew, siya ang nakakuha ng pinakamaraming papuri mula kay Director Feng. Siya rin ang may kakaunting nang. Kaya naman, pagkatapos sumali sa set, lalo pang hinangaan ni Zhu Zaiyu si Li Bindian. At saka, dahil sa iisang kumpanya sila, mas naging malapit ang kanilang relasyon. Si Zhu Zaiyu ay nakikipag-chat kay Li Bindian tuwing may oras siya, at hindi siya tinanggihan ni Li Bindian. Kaya naman, naging mas maayos ang kanilang relasyon. Alam ni Li Bindian na si Zhu Zaiyu ay nobya ni Huang Feng, kaya may kakaiba siyang nararamdaman sa kanyang puso kapag kaharap si Zhu Zaiyu. Hindi niya napigil ang makipag-ugnayan sa kanya. Sa katunayan, gusto pa niyang makipagkaibigan sa kanya. Bukod dito, si Zhu Zaiyu ay may magandang personalidad, kaya sa loob lamang ng isang buwan, nalinang ng dalawa ang isang napakalalim na pagkakaibigan. Napakabuti nilang magkaibigan. Okay. Nalampasan na natin ang eksenang ito. Magpahinga na tayo. After the actor adjust himself, he finally found the right state of mind and nakapasa ng maayos sa eksena. Sa katunayan, sa crew na ito, maliban kina Li Bindian at Zhu Zaiyu,
may ilang artista mula sa Spacetime Entertainment ni Huang Feng. Gayunpaman, dahil nangako sila kay Direk Feng na hindi sila masyadong makikialam sa paggawa ng pelikula, ang mga taong ito ay gumaganap lamang ng mga pansuportang tungkulin o kahit na mga extra. Wala silang masyadong eksena. Ang mga taong ito ay mga bagong dating o mga taong hindi gaanong sikat, kaya napakaganda ng kanilang ugali na ikinatuwa ni Direk Feng. Gayunpaman, kung minsan, ang bilang ng mga nang ay medyo sobra, na ikinainis niya ng kaunti. Matapos ipahayag ni Director Feng ang break, pumunta si Lee Bin-gyeon sa isang tabi para magpahinga sandali. May mga eksena pa siyang kukunan mamaya, kaya gusto niyang samantalahin ang break para basahin muli ang script. Marami siyang eksenang kukunan nitong 2 araw dahil malapit nang i-release ang kanyang bagong single at album. Talagang kailangan niyang bumalik para dumalo sa press conference, kaya magtatagal ito. Ngayon, kailangan niyang mag-shoot ng higit pang mga eksena sa 2 araw na ito. Bin-gyeon, tubig. Nang maglakad si Lee Bin-gyeon sa rest area, inabot ni Tao Xing kay Lee Bin-gyeon ang isang bote ng tubig. Siya ang pangunahing lalaki sa pelikulang ito. Isa rin siyang A-list celebrity sa China. Ang kanyang katanyagan ay halos kapareho ng kay Lee Bin-gyeon. Sa pagkakataong ito, dumating siya sa pelikulang ito. Ang isang dahilan ay nagustuhan niya ang script. Ang iba pang dahilan ay dahil kay Lee Bin-gyeon. Matapos niyang malaman na si Lee Bin-gyeon ang babaeng lead, pumunta siya sa audition para sa male lead role. Sa crew, patuloy na sinusubukan ni Tao Xing na pasayahin si Lee Bin-gyeon. Maraming tao ang nahulaan na maaaring interesado si Tao Xing kay Lee Bin-gyeon. Kung hindi, hindi niya susubukang pasayahin siya ng madalas. Gayunpaman, palaging malamig ang ugali ni Lee Bin-gyeon. Hindi siya tumugon sa pagsisikap ni Tao Xing ng may sigasig. Gayunpaman, mukhang hindi naapektuhan si Tao Xing. Patuloy siyang nagpakita sa harap ni Lee Bin-gyeon. Salamat, pero ayos lang. Tinanggihan ni Lee Bin-gyeon ang kabaitan ni Tao Xing. Pagkatapos ay tinanggap niya ang tubig na iniabot sa kanya ni Zhu Zaiyu. Bilang isang A-list actress, si Lee Bin-gyeon ay nagkaroon din ng sarili niyang assistant. Gayunpaman, sa panahong ito, nagkaroon ng magandang relasyon sina Lee Bin-gyeon at Zhu Zaiyu. Walang gaanong gagawin si Zhu Zaiyu sa pelikulang ito, kaya madalas siyang magtrabaho bilang katulong ni Lee Bin-gyeon. Bin-gyeon, ang galing mo umarte kanina. Kung hindi lang torpe ang aktres na yan, hindi ka nag-aksaya ng oras. Tila walang pakialam si Tao Xing sa pagtanggi ni Lee Bin-gyeon. Natural niyang binawi ang tubig na binigay niya. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay parang nagmamalasakit siya kay Lee Bin-gyeon. Gayunpaman, ang kanyang pag-aalala ay hindi nakapagpasaya kay Lee Bin-gyeon. Nagsimula ang lahat bilang mga small-time na aktor at walang gaanong karanasan sa simula. Kaya naman, kahit kayang punahin ng direktor ang mga bagong artista, dapat marunong silang umintindi. Bukod dito, ang aktres na Kexen lang ni Lee Bin-gyeon ay isang bagong artist na pinirmahan ng kumpanya ni Huang Feng. Hindi siya masyadong sikat, siguradong nasa panig ni Huang Feng si Lee Bin-gyeon. Naturally, ayaw niyang makakita ng paninirang puri sa isang artista mula sa kanyang kumpanya. Hindi naman masama ang performance ni Xiaoli ngayon. Mas maganda siya kaysa noong una akong nagdebo. Dapat tayong maging mas matyaga sa mga bagong dating. At saka, hindi ako masyadong pagod, walang pakialam na sabi ni Lee Bin-gyeon. Bin-gyeon, masyado kang mabait. Lagi mong iniisip ang mga extra, pambabala ni Tao Xing. Bahagyang ngumiti si Lee Bin-gyeon at hindi nagsalita. Hindi niya gustong magkaroon ng masyadong maraming pakikipag-ugnayan kay Tao Xing. Sa halip, lumingon siya kay Zhu Zaiyu at sinabing, "Zaiyu, gaano katagal na?" Medyo nalito si Tao Xing sa mga walang kwentang salita ni Lee Bin-gyeon. Gayunpaman, naunawaan ni Zhu Zaiyu ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Lee Bin-gyeon. Hindi kasi ito ang unang beses na nagkaroon sila ng ganoong pag-uusap. It's already been a month. Logically speaking, dapat nakabalik na siya ngayon. Oo, dapat nakabalik na siya ngayon, sabi ni Lee Bin-gyeon. Siya, na pinag-uusapan ni Lee Bin-gyeon at Zhu Zaiyu ay si Huang Feng. Nang magpaalam si Huang Feng sa kanilang dalawa, sinabi niyang aalis siya ng 1 buwan. Sa buwang ito, hindi nila siya makontak. Sinubukan na nilang dalawa noon, ngunit hindi nila makontak si Huang Feng.
Kaya naman, binilang nila ang mga araw at naghintay sa pagdating ng isang buwang yugto na binanggit ni Huang Feng. Kadalasan, kapag nag-chat sina Li Binyan at Zhu Zaiyo, ang pinaka-pinag-uusapan nila ay si Huang Feng. Kabanata 1274. Sa proseso ng pakikipag-chat kay Li Binyan, naramdaman din ni Zhu Zaiyo ang espesyal na damdamin ni Li Binyan para kay Huang Feng. Nang magsalita si Li Binyan tungkol kay Huang Feng, siya ay ganap na naiiba. Hindi siya malamig gaya ng dati. Para bang wala siyang katapusan na sasabihin. Bilang karagdagan, mayroon siyang mga naisip na ideya. Sa makatuwid, masigurado si Zhu Zaiyo na si Li Binyan ay isa rin sa mga babae ni Huang Feng. Sa panahong ito, binibigyang pansin ni Zhu Zaiyo ang pagpapanatili ng magandang relasyon kay Li Binyan. Bilang karagdagan, ang dalawa ay karaniwang nag-uusap ng maayos. Sa ganitong paraan, nakilala sila bilang mabubuting kapatid sa crew. Binyan, Zaiyo, anong pinagsasabi mo? Anong buwan? Sabi ni Tao Xing na may pagdududa. Bago pumasok sa crew, halatang hindi kilala ni Tao Xing si Li Binyan. Siya ay isang A-list na aktor, at si Zhu Zaiyo ay isang bagong dating. Wala man lang kontak ang dalawa. Kahit na magkita sila sa crew, hindi masyadong makikipag-ugnayan si Tao Xing sa isang bagong dating na tulad ni Zhu Zaiyo. Tsaka isang bagong dating na walang masyadong eksena. Gayunpaman, malinaw na exception si Zhu Zaiyo. Bagamat si Tao Xing ay nangungulila kay Li Binyan, ang kanyang saloobin kay Zhu Zaiyo ay mabuti din. Una, napakaganda rin ni Zhu Zaiyo. Si Tao Xing ay natural na hindi mananatiling tuwid na mukha kapag nakikipag-ugnayan sa gayong kagandahan. Bilang karagdagan, sina Zhu Zaiyo at Li Binyan ay nagkaroon ng magandang relasyon. Gusto pa niyang makuha si Li Binyan sa pamamagitan ni Zhu Zaiyo. Gayunpaman, si Zhu Zaiyo ay malinaw na hindi isang taong walang utak na may malalaking suso. Wala siyang reaksyon sa kabutihang loob ni Tao Xing dahil alam niyang may layunin ang kabilang partido. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang kaibigan natin. Bagamat wala siyang magandang impresyon kay Tao Xing sa kanyang puso, sinagot pa rin ni Zhu Zaiyo ang kanyang tanong. Isa siyang supporting character na walang maraming eksena, at si Tao Xing ang bida. Si Zhu Zaiyo, na ayaw magdulot ng gulo para kay Huang Feng, ay natural na hindi magiging masyadong matigas kay Tao Xing. Hindi siya si Li Binyan. Wala siyang ganoong mga kwalipikasyon. Anong klaseng kaibigan ang nag-aalala sa iyo? Huwag mong sabihin sa akin na ganoong klaseng kaibigan iyon, biro ni Tao Xing. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, napagtanto niyang may mali. Hindi tumanggi sina Li Binyan at Zhu Zaiyo. Tsaka parang medyo nahihiya sila. Nagulat siya pero pakiramdam niya ay imposible rin. Kahit boyfriend niya, imposibleng maging boyfriend siya ng dalawang tao. Bakit pareho ang reaksyon nilang dalawa? Ipagpapatuloy na sana ni Tao Xing ang pagtatanong, biglang tumakbo ang isang stage supervisor mula sa labas at sinabi kina Li Binyan at Zhu Zaiyo, Sister Binyan, Zhu Zaiyo, may naghahanap sa iyo. Si Li Binyan ay talagang mas bata sa stage supervisor. Gayunpaman, siya ay isang malaking kapatid na babae at isang A-list na celebrity sa industriya ng entertainment. Ang mga stage supervisor na ito ay natural na kailangang makipag-usap sa kanya ng may paggalang. Si Zhu Zaiyo ay bagong dating lamang, kaya hindi na kailangan iyon. Sa industriya ng entertainment, ang seniority ay isang pangkaraniwang bagay. Sino ta? Tanong ni Li Binyan. Sabi niya, kaibigan yung dalawa, sabi ng stage supervisor. Nagkatinginan sina Zhu Zaiyo at Li Binyan at nakita ang pagtataka sa mga mata ng isa't isa. Tapos, sabay nilang sinabi, siya kaya. Nang makitang pareho ang hula ng isa't isa, agad silang natuwa. Hindi nag-abalang magpahinga si Li Binyan. Mabilis siyang bumangon at tumakbo palabas kasama si Zhu Zaiyo. Hoy, Binyan, dahan-dahang tumakbo, sabi ni Tao Xing sa likuran nila, sabi ni Tao Xing mula sa likuran. Nang makita ang kanilang mga reaksyon, medyo nagulat si Tao Xing. Iniisip niya kung sino ang dumating para pakiligin silang dalawa. Kahit si Li Binyan ay medyo nakalimutan ang sarili. Di kaya'y kaibigan ang pinag-uusapan nilang dalawa. Hulaan ni Tao Xing sa kanyang puso. Sa kabilang banda, sina Li Binyan at Zhu Zaiyo ay walang pakialam. Nagtakbuhan sila hanggang sa labas. Alam nila na sa panahon ng paggawa ng pelikula, ang lugar na ito ay selyado.
Ang mga taong walang kaugnayan ay hindi pinayagang makapasok. Kaya naman kung may bumisita sa kanila, hindi sila makapasok. Nang tumakbo silang dalawa sa labas, may nakita silang pamilyar na figure sa labas. Hindi nagkamali ang kanilang hula. Huang Feng, Huang Feng, sabay na sigaw ni Li Bindian at Zhu Zaiyo. Si Huang Feng, na tumitingin sa paligid, ay narinig ang kanilang mga boses at ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan sila. Nakangiting sabi niya, sa wakas lumabas na kayong dalawa. Napakahigpit ng lugar na ito. Bawal pumasok. Huang Feng, bakit ka nandito? Lumapit sina Li Bindian at Zhu Zaiyo sa tabi ni Huang Feng at nagtanong. Kakabalik ko lang kahapon at pumunta sa inyong dalawa ngayon. Paano na? Excited na ba kayo? Biro ni Huang Feng. Oo, napakasaya namin. Tumango si Li Bindian. Pagkatapos noon, dinala ni Li Bindian at Zhu Zaiyo si Huang Feng sa lokasyon ng paggawa ng pelikula. Sa paligid ni Li Bindian, hindi naging problema na dalhin si Huang Feng. Paano na? Pagod ka na ba? Tanong ni Huang Feng. Ayos lang. Nasanay na ako, sabi ni Li Bindian. Ano naman sayo? Tanong ni Huang Feng kay Zhu Zaiyo. Ayos lang din ako. Inaalagaan ako ni Ate Bindian. Tsaka wala akong mga eksena ngayon. Araw-araw na lang akong naglalaro, sabi ni Zhu Zaiyo. Hindi naglalaro si Zaiyo. Nag-aaral siyang mabuti araw-araw. Nagbigay si Li Bindian ng magandang salita para sa kanyang mabuting kapatid. Alright, I know you two have a good relationship. You don't have to flatter each other like this. Ngumiti si Huang Feng. Gayunpaman, napakasaya rin ni Huang Feng na makitang nagkakasundo sina Li Bindian at Zhu Zaiyo. Hindi kami nambobola, sabi ni Li Bindian. Siya nga pala, sinadya mo bang pumunta dito o napadaan ka lang? Siyempre, pumunta ako dito para bisitahin ka. Sabi ni Huang Feng, siyempre, gusto rin kitang sunduin. Naghanda ako ng press conference para sa iyo bukas ng hapon. I-release ang bago mong single kinabukasan. Oras na para makipagkita sa mga reporter at sabay-sabay na sabihin sa mga fans mo. I knew it. Ang kapitalistang tulad mo ay hindi ako papayagan. Nagkunwaring galit si Li Bindian, gusto mo akong pagudin hanggang mamatay. This is my fault. After these things are done, I will arrange a long vacation for you. Humihingi ng tawad ang sinabi ni Huang Feng kay Li Bindian. Nang imbitahan niya si Li Bindian, hindi niya talaga gustong mapagod ito. Medyo naawa siya sa pagpisil kay Li Bindian ng ganito. Kabanata 1275, Path. Nang makita ang reaksyon ni Huang Feng, biglang tumawa si Li Bindian at sinabing, nagbibiro lang ako sa iyo. Bakit ang seryoso mo? Hindi naman ako ganoon kaina. Pagod na ako sa sobrang liit na trabaho. Sa dati kong kumpanya, mas nakakapagod ito kaysa sa trabahong ito. Hindi ba pumunta rin ako dito? Ngunit nung hilingin kong pumunta ka rito sa simula, gusto kong mag-relax ka ng kaunti. Hindi ko akalain na mapapagod ka, sabi ni Huang Feng. Okay, masaya akong pagod para sa kumpanya mo. Masaya akong gawin ito, sabi ni Li Bindian. Pagkatapos sabihin iyon, naramdaman ni Li Bindian na siya ay medyo tahasang. Medyo nahiya siya at palihim na sinulyapan si Zhu Zaiyo. Pagkatapos ng lahat, si Zhu Zaiyo ay babae ni Huang Feng. Medyo nahihiya pa rin si Li Bindian na sabihin ang mga ganoong bagay sa harap ng babae ni Huang Feng. Gayunpaman, malinaw na walang pakialam si Zhu Zaiyo. Sa kanyang puso, si Li Bindian ay babae rin ni Huang Feng. Natural sa kanya na gawin ito para kay Huang Feng. Naturally, hindi kakaiba para sa kanya na sabihin ang mga bagay na iyon. Lalo mo akong pinapahiya na hayaan kang gumawa ng napakaraming trabaho, sabi ni Huang Feng. Pagkatapos, tumingin si Huang Feng kay Zhu Zaiyo at sinabing, Zaiyo, bumalik ka sa amin bukas. Maaari kang magpahinga ng 2 araw. Pagkatapos, maaari kang bumalik kasama si Bindian. Okay. Si Zhu Zaiyo ay natural na hindi utol sa pagsasaayos ni Huang Feng. Pagkatapos, awkward niyang sinabi, kung gayon, paano naman si Director Feng? Pagkatapos ng lahat, si Zhu Zaiyo ay hindi si Li Bindian. Bilang isang A-list celebrity, nagkaroon si Li Bindian ng ilang mga pribilehiyo kahit na hindi niya sinasadya ang anumang bagay. Si Zhu Zaiyo ay bagong dating lamang. Hindi siya maaaring pumunta at umalis ayon sa gusto niya tulad ni Zhu Zaiyo. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko si Direk Feng.
Sinabi ni Huang Feng, sa panahong ito, dapat ka ring maghanda. Gusto kong tulungan kang mag-release ng single. Dahil hindi ka profesional na mang-aawit, maaari kang mag-release ng single para tumaas ang iyong katanyagan at ipaalam sa publiko. Maaari kang magtipon ng ilang mga tagahanga. Ito ay magiging mabuti para sa iyong pag-unlad sa hinaharap. Ito rin ang dahilan kung bakit gusto ni Huang Feng na bumalik si Zhu Zaiyu. Pagkatapos ng lahat, si Zhu Zaiyu ay hindi isang profesional na mang-aawit, kaya ang kanyang mga kasanayan sa pagkanta ay tiyak na mas malala. Bagaman siya ay nagsusumikap kamakailan, ito ay malinaw na hindi isang bagay na maaaring matutunan sa isang araw o dalawa. Gayunpaman, hindi nag-alala si Huang Feng. Kakakuha lang niya ng song booklet, at medyo may ilang mga classic na kanta dito. Ang ilan sa mga klasikong kanta ay walang mataas na kinakailangan para sa pagkanta. Pagdating ng oras, maaari siyang pumili ng ganoong kanta para kay Zhu Zaiyu at hayaan siyang magdebo bilang single. Hindi naman iyon magiging problema. Okay, maghahanda akong mabuti, saad ni Zhu Zaiyu na may seryosong ekspresyon. Huwag kang kabahan. Marami akong magagandang kanta. Regardless of we successful this time or not, I will prepare good songs for you in the future as long as you want to sing them. Nang makita ni Huang Feng ang seryosong ekspresyon ni Zhu Zaiyu, halatang gusto niyang tulungan itong makapagpahinga. Huang Feng, tingnan mo. Malinaw na bumisita ka, ngunit sa huli, dumating ka para ayusin ang mga gawain para sa ating dalawa. Biro ni Li Bingyan kay Huang Feng nang makita niyang tila medyo kinakabahan ang kanyang matalik na kaibigan. Kasalanan ko. Okay, wag na nating pag-usapan to. Let's go see Director Feng. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Dahil narito siya, tiyak na kailangang batiin ni Huang Feng si Director Feng. Bukod dito, kung gusto niyang kunin sina Li Bingyan at Zhu Zaiyu, kailangan din niyang sabihin kay Director Feng. Sa kabutihang palad, nakausap na ni Li Bingyan si Director Feng bago ito. Walang masyadong eksena si Zhu Zaiyu, kaya malamang na hindi pipigilan ni Director Feng si Huang Feng na alisin ang mga ito. Dinala ni Li Bingyan at Zhu Zaiyu si Huang Feng upang makita si Director Feng. Sa daan, nakakuha sila ng maraming atensyon. Ang dahilan kung bakit nila binigyang pansin si Huang Feng ay hindi dahil alam nilang si Huang Feng ang boss ng Spacetime Entertainment, kundi dahil kina Li Bingyan at Zhu Zaiyu. Si Li Bingyan at Zhu Zaiyu ay parehong magagaling na dilag, at si Li Bingyan ay isang A-list na celebrity. Ngayon, ang dalawang dilag na ito ay nakapaligid kay Huang Feng, kaya naakit si Huang Feng ng maraming atensyon. Nakita rin ni Tao Xing ang eksenang ito. Habang hinuhulaan niya ang pagkakakilanlan ni Huang Feng, nagseselos din siya kay Huang Feng. Karaniwang sinubukan niyang suntukin si Li Bingyan, ngunit hindi siya binigyan ng magandang tingin ni Li Bingyan. Ngunit ngayon, si Li Bingyan ay nasa tabi ni Huang Feng, at nakikipag-usap at nakikipagtawanan siya kay Huang Feng. Paanong hindi siya magseselos? Medyo pamilyar ang lalaking iyon. Matapos tingnan si Huang Feng saglit, biglang naramdaman ni Tao Xing na mukhang pamilyar si Huang Feng, ngunit hindi niya maalala kung saan niya siya nakita noon. Ang pangalan niya ay Huang Feng. Nagkaroon siya ng iskandalo kay Li Bingyan noon. Mukhang isa siyang mayaman na pangalawang henerasyon. Sa oras na ito, sinabi ng assistant ni Tao Xing kay Tao Xing. Naalala lang niya ang pagkakakilanlan ni Huang Feng. Siya pala, biglang sabi ni Tao Xing. Narinig din niya ang tungkol sa nakaraang iskandalo sa pagitan ni Li Bingyan at Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, iyon ang unang iskandalo ni Li Bingyan. Bukod dito, mas binigyan niya ng pansin si Li Bingyan, kaya natural niyang alam ang bagay na ito. Originally, hindi siya naniniwala sa mga balitang iyon. Kung tutuusin, siya mismo ay isang tao sa industriya ng entertainment. Natural, alam niya kung anong klaseng birtud mayroon ng mga paparazzi na iyon. Maaari silang maging itim sa puti. Ang isang napaka-ordinaryong larawan ay maaaring gawing maraming balita dahil sa anggulo. Bukod dito, walang pag-uulit. Kaya naman, alam niyang napakababa ng kredibilidad ng mga balitang iyon ng paparazzi. Gayunpaman, ngayong nakita niya sina Li Bingyan at Huang Feng na nag-uusap at tumatawa sa sarili niyang mga mata, naramdaman ni Tao Xing sa unang pagkakataon na maaaring totoo ang ulat ng nakaraang paparazzi tungkol kina Huang Feng at Li Bingyan. Dapat malaman na kahit na si Li Bingyan ay kadalasang napaka-banayad sa mga tao, nanatili siya sa isang tiyak na distansya, lalo na sa mga lalaki.
Napakahirap mapalapit sa kanya. Siya mismo ay may personal na karanasan. Ngayon, si Li Bindian ay nakikipag-usap at tumatawa kay Huang Feng ng ganito. Imposibleng hindi pabayaan ang kanyang imahinasyon. Alam mo ba ang specific identity niya? Tanong ni Tao Xing sa kanyang katulong. Alam niyang may mga koneksyon pa ang kanyang assistant sa entertainment industry. Hindi ko alam. Sa katunayan, maraming reporter ang gustong imbestigahan si Huang Feng, ngunit walang gaanong balita. Parang alam lang nila na nagbukas siya ng factory. Ang reporter na nagngangalang Shen Yan, na nagulat ng iskandalo sa pagitan ni Li Bindian at Huang Feng, ay nagpost din ng isang artikulo na nagsasabi na ang kanyang nakaraang ulat ay mali. Humingi rin siya ng paumanhin kina Huang Feng at Li Bindian. Sa madaling sabi, itong si Huang Feng ay medyo misteryoso, sabi ng assistant ni Tao Xing. Hindi hiniling ni Huang Feng kay Shen Yan na magsulat ng isang artikulo para linawin ang usapin sa pagitan nila ni Li Bindian. Gayunpaman, mayroon pa ring kamalayan sa sarili si Shen Yan. Hindi niya kailangan si Huang Feng para sabihin ito. Siya mismo ang gumawa nito. Siyempre, mahirap sabihin kung gaano karaming tao ang maniniwala dito. Kabanata 1276. Misteryoso. Nagpapanggap na misteryoso. Sabi ni Tao Xing na may malamig na nguso. Bagamat ayon sa ulat, si Huang Feng ay dapat na anak ng isang mayamang pamilya at isang mayamang ikalawang henerasyon, si Tao Xing, bilang isang A-list celebrity sa bansa, ay tiyak na kumita ng malaking pera sa isang taon. Sa makatuwid, kahit na mayaman talaga ang pamilya ni Huang Feng, wala siyang pakialam. Pakiramdam niya ay hindi siya magiging mas masahol pa kaysa kay Huang Feng. At ang mahiwagang aura na ito ni Huang Feng ay nagpalungkot kay Tao Xing, lalo na ngayong nakita niya sina Li Bindian at Zhu Zaiyo na nakapaligid sa kanya, lalo nitong ikinalungkot si Tao Xing. Pagkatapos ng lahat, siya ay nagsumikap ng napakatagal at hindi niya magawang tingnan siya ni Li Bindian sa ibang paraan. Ngunit nang dumating ang Huang Feng na ito, si Li Bindian ay nagniningning sa tuwa. Nagseselos si Tao Xing. Tulungan mo akong malaman ang sitwasyon niya, sabi ni Tao Xing sa kanyang katulong. Okay, sagot naman ng assistant niya. Kung titingnan ang hitsura ni Huang Feng, tila may mga koneksyon siya sa industriya ng entertainment. May ilang koneksyon pa rin ang assistant ni Tao Xing sa entertainment industry. Pakiramdam niya ay hindi masyadong mahirap alamin ang tungkol sa sitwasyon ni Huang Feng. Sa kabilang panig, hindi alam ni Huang Feng kung ano ang iniisip ni Tao Xing. Sa oras na ito, nakarating na siya sa tabi ni Director Feng. Medyo nagulat si Director Feng sa pagdating ni Huang Feng. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol dito, ito ay normal. Pagkatapos ng lahat, ang pelikulang ito ay namuhunan ni Huang Feng. Bukod dito, may ilang tao sa kumpanya ni Huang Feng sa crew na ito. Normal na sa kanya ang pumunta para tingnan at ipahayag ang kanyang pag-aalala. Sa crew na ito, tanging sina Li Bindian, Zhu Zaiyo, at Director Feng lamang ang nakakaalam ng partikular na pagkakakilanlan ni Huang Feng. Para naman sa iba, nang makita nila ang karaniwang seryosong Director Feng at Huang Feng na nag-uusap at nagtatawanan, sila ay nataranta. Hindi nila alam kung paano pamilyar ang Huang Feng na ito kay Director Feng. Director Feng, gusto kong humingi sa iyo ng leave of absence para sa kanilang dalawa. May gagawin sila sa bahay. Babalik sila pagkatapos ng ilang araw. Sabi ni Huang Feng kay Director Feng. Tungkol ba ito sa album ni Bindian? Sinabi na sa akin ni Frozen Cloud ang tungkol dito. Sabi ni Director Feng, go, bumalik ka kapag tapos ka na. Panipi, okay, sagot ni Li Bindian. Salamat, Direk Feng. Nagpasalamat si Huang Feng kay Director Feng. Sinabi niya na hindi siya makikisali sa paggawa ng pelikula, kaya kailangan niya ng pahintulot ni Director Feng na kunin si Li Bindian. Sumang-ayon si Direk Feng nang magtanong si Huang Feng. Sa makatuwid, lubos na nagpapasalamat si Huang Feng kay Director Feng. Why are you being so polite? Frozen Cloud has been rushing to film her since this past few days because she wants to ask for leave. Kung hindi ako pumayag, then I'll be too unreasonable. Nakangiting sabi ni Director Feng. Ngumiti si Huang Feng at sinabing, kung gayon, Director Feng, ililibre kita ng hapunan ngayong gabi. Aalis muna kami bukas. Tonight. Not tonight. May mga eksena pa tayong kukunan ngayong gabi. Maghintay tayo ng ibang pagkakataon, sabi ni Director Feng. Sige.
Balitaan mo ako kapag free ka na. Gusto ni Huang Feng na mapanatili ang magandang relasyon sa sikat na direktor na ito sa China. Bukod dito, si Direk Feng ay hindi kasing ignorante gaya ng sinabi ng mga chismis. Gustong makipag-ugnayan sa kanya ni Huang Feng. Pagkatapos noon, nagpahinga sandali si Li Bingyuan at nagsimulang mag-film muli. Umupo si Huang Feng kasama si Zhu Zaiyu at nanood ng pelikula ni Li Bingyuan. Si Huang Feng ay nanood ng maraming pelikula, ngunit ito ang unang pagkakataon na pinanood niya ang proseso ng paggawa ng pelikula. Pakiramdam niya ay maraming bagay ang naiiba sa kanyang naiisip. Nang magsimulang mag-film si Li Bingyuan, nagbago ang buong pagkatao niya sa isang iglap. Agad siyang naging karakter, kahit isang tagalabas na tulad ni Huang Feng ay nakikita ito. Hindi mahirap intindihin kung bakit nagustuhan ni Director Feng at ng iba pang direktor si Li Bingyuan. Nakakamangha talaga si Sister Bingyuan. Nakakamangha ang control niya sa role. Naiinggit si Zhu Zaiyu kay Li Bingyuan. Sa ilang taon, naniniwala ako na magiging kasing lakas ka rin niya. Sinabi ni Huang Feng, umiilalim din ang Bingyuan sa antas na ito ng hakbang-hakbang. Oo, si Sister Bingyuan ang aking idolo at layunin. Talagang matututo ako sa kanya, sabi ni Li Bingyuan. Sa oras na ito, ang taong kumikilos kasama si Li Bingyuan ay naging Tao Xing. Si Li Bingyuan ang babaeng lead, at si Tao Xing ang male lead. Kaya naman, marami silang naging eksenang magkasama. Hindi ito ang unang beses na nag-artista silang dalawa. Gayunpaman, matapos makita si Tao Xing, sumimangot si Zhu Zaiyu. Napansin ito ni Huang Feng at nagtanong, ano ang mali? Ano ang mali? Panipi. Ang lalaking iyon ay sumusunod kay Sister Bingyuan sa lahat ng oras na ito. Mahilig siyang magpabor sa kanya nang walang dahilan, sabi ni Zhu Zaiyu. Napakaganda ni Bingyuan. Normal lang sa isang lalaki na sundan siya, sabi ni Huang Feng. Ang isang makatarungang ginang ay isang maginoo. Para sa kagandahang tulad ni Li Bingyuan, normal lang na may ilang manliligaw sa paligid niya. Gayunpaman, bagamat ito ang kanyang sinabi, si Huang Feng ay may kakaibang pakiramdam sa kanyang puso matapos marinig ang mga salita ni Zhu Zaiyu. Nang tumingin siya kina Li Bingyuan at Tao Xing, tila nagbago ng kaunti ang kanyang ekspresyon. Ano ang normal? Ayaw siyang pakialaman ni Sister Bingyuan, pero para siyang plaster ng balat ng aso. Inis na inis si Sister Bingyuan. Hindi niya ito maitaboy kahit na gusto niya, sabi ni Zhu Zaiyu. Bagamat wala siyang masabi sa harap ni Tao Xing dahil sa hindi sinasabing mga patakaran sa entertainment industry, wala siyang anumang alalahanin sa harap ni Huang Feng. Ganun ba? Tiningnan ni Huang Feng ang eksena at sinabi, Huang Feng, wala ka bang pakialam? Tumingin si Zhu Zaiyu kay Huang Feng at sinabi, anong ibig kong sabihin? Pribadong bagay ito ni Bingyuan. Hindi ako makagambala, sabi ni Huang Feng. Bakit hindi ka makialam? Sinabi ni Zhu Zaiyu, hindi ba babae mo si Sister Bingyuan? Saan mo narinig iyan? Huwag magsalita ng walang ingat. Kung marinig ito ng iba, hindi ito makakabuti sa reputasyon ni Bingyuan, sabi ni Huang Feng. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiyak. Ah, hindi ba? Medyo nagulat si Zhu Zaiyu. Pero, I've been in contact with Bingyuan in this period of time. I can clearly feel that she has a good impression of you. When she talks about you, she'll be in high spirit. Akala ko pa nga na isa siya sa mga babae mo. Hindi siya, sabi ni Huang Feng. Umiling siya. Ah, sayang naman, sabi ni Zhu Zaiyu. Napakabait na tao ni Ate Bingyuan. At saka, nakikita ko na sobrang gusto ka niya. Hindi ka maaaring magsalita ng walang ingat tungkol sa ganitong uri ng bagay, sabi ni Huang Feng. Hindi ako basta-basta nagsasalita. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo siyang tanungin. Ginagarantiya ko na hindi siya tatanggi, sabi ni Zhu Zaiyu. Walang sinabi si Huang Feng. Tiningnan niya ang figure ni Li Bingyuan at inisip kung totoo ba ang sinabi ni Zhu Zaiyu. Dati, si Suyamo at ang iba pang mga babae ay nagsabi ng katulad na bagay. Gayunpaman, sa oras na iyon, naramdaman niyang imposible ito sa background ni Li Bingyuan, lalo na noong alam nitong may iba itong babae. Gayunpaman, ngayong sinabi ni Zhu Zaiyu, nagsimulang magkaroon ng maraming iniisip si Huang Feng sa kanyang isipan. Kabanata 1277. Kahit na may ilang ideya si Huang Feng sa kanyang puso, malinaw na imposible para sa kanya na tanungin si Li Bingyuan sa oras na ito.
Sa oras na ito, tahimik lang niyang pinanood si Li Bingyuan na kumilos sa gilid. Sa oras na ito, naranasan din ni Huang Feng ang pagsusumikap ni Li Bingyuan. Kadalasan, kailangang kunan ng ilang beses ang isang eksena bago ito maipasa. Sa prosesong ito, kailangan niyang patuloy na ayusin ang kanyang sarili upang mapanatili ang kanyang pinakamahusay na estado. Gayunpaman, napagtanto din ni Huang Feng na si Li Bingyuan ay talagang mahusay sa pag-arte. Siya ay may pinakamaliit na bilang ng mga nang sa lahat ng mga aktor. Kahit si Huang Feng, na hindi alam ang industriya, ay nakikita na si Li Bingyuan ay nasa napakahusay na kalagayan. Puno siya ng emosyon at nahawakan ng gusto ang papel. Sa kabilang banda, hindi alam kung dahil sa kanilang kakayahan o dahil sa kaba, ngunit ang mga aktor na kasama niya sa pag-arte ay nagkakamali. Ito ay lalo na para kay Tao Xing. Dahil sa sinabi ni Zhu Zaiyu kanina, si Huang Feng ngayon ay nakaramdam ng dismaya kahit anong tingin niya sa taong tinatawag na Tao Xing. Patuloy niyang nararamdaman na si Tao Xing ay nagbigay ng mamantika na pakiramdam. Ang lalong ikinalungkot ni Huang Feng ay may eksenang magkayakap. Hindi niya alam kung talagang hindi maganda kumilos si Tao Xing o sadyang gusto niyang samantalahin si Li Bingyuan. Napakasimpleng eksena, ngunit talagang nakagawa siya ng 5 o 6 na pagkakamali at patuloy na inuulit ito. Sa huli, maging si Li Bingyuan, na noon pa man ay mabait, ay mukhang hindi nasisiyahan. Patuloy na humihingi ng tawad si Tao Xing. Bilang resulta, maging si Li Bingyuan o si Director Feng, wala silang masabi. Ano man ang mangyari, ang Tao Xing na ito ay isa pa ring A-list na celebrity na may maraming tagahanga. Ayaw ni Direk Feng na maging awkward ang mga bagay sa ganitong klase ng tao, kaya itinuring niya na lang ito na parang kinakabahan talaga. Sa huli, ang gayong simpleng eksena ay talagang tumagal ng 8 pagkuha. Sa oras na ito, kitang-kita ni Huang Feng mula sa mukha ni Tao Xing na gusto niyang magpatuloy. Dahil dito, naging negatibo kaagad ang impresyon ni Huang Feng sa kanya. Bilang karagdagan sa mga naunang salita ni Zhu Zaiyu, si Huang Feng ngayon ay walang magandang impresyon sa taong ito. Sa oras na ito, hinayaan din ni Direk Feng na magpahinga muli ang lahat. Busy ang prop master sa pagse-set up ng set. Sinamantala ni Li Bingyuan at ng ilan pang aktor ang pagkakataong ito para magpahinga. Bingyuan, I'm really sorry sa nangyari kanina. I don't know what happened. I got into the mood very slow today. I'm really sorry. Sa oras na ito, naglakad si Li Bingyuan patungo sa kinaroroonan ni Huang Feng at Zhu Zaiyu. Samantala, patuloy na sinusundan ni Tao Xing ang panig ni Li Bingyuan, patuloy na nagsasabi ng isang bagay. Ayos lang. Walang ekspresyong sinabi ni Li Bingyuan. Alam ng mga pamilyar sa kanya na galit siya at hindi talaga maayos. Gayunpaman, dahil kailangan ito para sa paggawa ng pelikula, kahit na hindi nasisiyahan si Li Bingyuan kay Tao Xing, wala siyang masabi. Kung hindi, kapag nalaman ng ibang mga artista, sasabihin nila na siya ay maliit at iniisip na siya ay sobra. Sino ang hindi nang sa panahon ng paggawa ng pelikula? Ito ay normal na magkaroon ng ilang pisikal na contact. Siyempre, alam din ito ni Li Bingyuan, na nasa industriya ng entertainment sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, ang pagyakap sa isang tao sa harap ni Huang Feng, kahit na kinukunan ito, medyo hindi komportable si Li Bingyuan sa kanyang puso. Natatakot siya na baka mag-isip si Huang Feng. Ang nakakainis pa ay ilang beses siyang niyakap ni Tao Xing. Bingyuan, buti hindi ka nagalit. How about I treat you to dinner tonight as an apology? Sinamantala ni Tao Xing ang sitwasyon at sinabi, hindi na kailangan, may appointment ako ngayong gabi, sabi ni Li Bingyuan. Tiningnan ni Tao Xing kung nasaan si Huang Feng at nahulaan na may appointment si Li Bingyuan kay Huang Feng. Lalo siyang nagselos sa puso nito. Dagdag pa rito, halatang ayaw siyang kausapin ni Li Bingyuan, na lalong nagpabaliw kay Tao Xing. Gayunpaman, anuman ang iniisip niya sa kanyang puso, napanatili pa rin ni Tao Xing ang ngiti sa kanyang mukha. Napaka-gentleman niyang tingnan, at madali para sa kanya na makuha ang pabor ng dalaga. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsisikap ay malamang na walang kabuluhan. Malinaw na hindi si Li Bingyuan ang uri ng babae na madaling malinlang. Sa usapin ng paghabol sa mga babae, may karanasan pa rin si Tao Xing, kaya kahit tinamaan siya sa ugali ni Li Bingyuan, hindi siya sumuko.
Walang iya pa rin niyang sinundan si Li Bindian hanggang sa makarating sila sa lugar ni Huang Feng. Pagod ka siguro, uminom ka ng tubig. Inabot ni Huang Feng ang tubig kay Li Bindian at sinabi. Si Tao Xing naman sa gilid, hindi siya pinansin. Salamat, sabi ni Li Bindian na may matamis na ngiti kay Huang Feng. Natural na kinuha ng kanyang kamay ang tubig na iniabot ni Huang Feng at ininom ito. Nang makita ang eksenang ito, sabog na sa selos ang puso ni Tao Xing. Nagawa na niya ito kay Li Bindian noon, at higit sa isang beses, hindi man lang iniinom ni Li Bindian ang tubig na iniabot niya, lalo pa siyang ngumiti sa kanya. Gayunpaman, pagdating kay Huang Feng, mayroon siyang ganap na kakaibang ugali. Sa pagtingin sa medyo ordinaryong anyo ni Huang Feng, si Tao Xing ay lalong naguluhan sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay mas mahusay siya kaysa kay Huang Feng sa lahat ng aspeto. Mas gwapo siya sa kanya, mas sikat sa kanya, at mas may kaya sa kanya. Si Huang Feng ay isa lamang mayamang pangalawang henerasyon na umaasa sa kanyang pamilya, ngunit siya ay isang A-list star na maaaring kumita ng malaking pera sa kanyang sarili. Malinaw na mas mahusay siya kaysa kay Huang Feng. Bukod dito, marami siyang tagahanga. Sa makatuwid, hindi maisip ni Tao Xing kung bakit hindi siya kagaya ni Huang Feng sa harap ni Li Bindian. Habang hindi niya moari, lalo siyang nagseselos sa pagtrato ni Huang Feng. Ang paraan ng pagtingin niya kay Huang Feng ay naging mas hindi pala kaibigan. Gayunpaman, si Huang Feng ay kaibigan ni Li Bindian. Kahit na galit si Tao Xing kay Huang Feng sa kanyang puso, hindi niya ito ipinakita sa ibabaw. Gayunpaman, ang hindi alam ni Tao Xing ay ang obserbasyon ni Huang Feng ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao. Nararamdaman niya ang puot na nakatago sa mga mata ni Tao Xing mula sa gilid ng kanyang mga mata. Tungkol dito, hindi nagulat si Huang Feng, lalo na nang marinig niya ang mga salita ni Zhu Zaiyu noon. Hello, ako si Tao Xing. Napanood mo na siguro ang pelikula ko. Kaibigan ka ba ni Bindian? Sa oras na ito, nagkusa si Tao Xing na kausapin si Huang Feng. I'm sorry, hindi ko talaga napapanood ang movie mo kanina. Walang awa na sabi ni Huang Feng. Si Huang Feng ay nagsasabi ng totoo. Narinig niya itong Tao Xing at nakita rin siya sa TV. Gayunpaman, ang taong ito ay kabilang sa antas ng Little Fresh Meat. Marami siyang tagahanga, kilalang kilala, at nagustuhan din ng mga advertiser. Gayunpaman, sa usapin ng pag-arte, medyo mahirap ipaliwanag. Sa makatuwid, hindi pa talaga nakita ni Huang Feng na kumilos ang taong ito. Dati, hindi alam ni Huang Feng na pinili siya ni Director Feng bilang male lead sa pelikulang ito. Ito ay dahil nangako siya noon kay Director Feng na hindi siya makikialam sa paggawa ng pelikula. Sa makatuwid, natural na hindi siya makagambala sa kanyang pagpili. Hanggang ngayon lang niya nalaman na ang taong ito ang bida sa unang pelikula ng kanyang kumpanya. Ang pangalan ko ay Huang Feng. Kaibigan ako ni Bindian. Nagpatuloy si Huang Feng. Kabanata 1278. Dahil sa malupit na salita ni Huang Feng, naging pangit ang ekspresyon ni Tao Xing. Kahit pilit niyang pinipigilan ang sarili, kitang-kita ng tatlong taong naruroon ang galit sa mukha niya. Maya-maya, tuluyan na siyang natahimik. Si Li Bindian at Zhu Zaiyu ay walang kahit katiting na simpatiya sa kabilang partido. Naramdaman pa nila na tama si Huang Feng. Ang ganitong uri ng taong mayabang ay dapat tretuhin sa ganitong paraan. Malinaw, naisip nilang dalawa na sinadya ito ni Huang Feng. Hindi nila alam na ito ay taos-pusong mga salita ni Huang Feng. Hehe, hello. Ngumiti si Tao Xing at sinabing, kami ni Bindian ay napakabuting magkaibigan. Tao Xing, ordinaryong magkaibigan lang tayo. Huwag kang magsalita ng walang kaparirikan, mabilis na sabi ni Li Bindian. Natatakot siyang baka hindi maintindihan ni Huang Feng. Gayunpaman, lalo nitong naging pangit ang ekspresyon ni Tao Xing. Dati, si Huang Feng ang walang awa. Ngayon, si Li Bindian ang hindi nagbibigay sa kanya ng anumang mukha. Ito ay hindi nagbibigay sa kanya ng anumang mukha. Kaya, makahanap lang ng dahilan si Tao Xing para umalis. Nang makaalis ay mas pangit ang kanyang ekspresyon. Deserve talaga ng lalaking ito. Nang makitang umalis si Tao Xing ng malungkot, medyo masayang sinabi ni Zhu Zaiyu. Sa panahong ito, inis na inis siya kay Tao Xing. Gayunpaman, sa crew, wala siyang karapatang magsabi ng anuman kay Tao Xing. Tanging napigilan niya ito.
Ngayong nakita niya ito sa ganitong estado, natural siyang masaya. I don't think his acting is very good. Bakit siya pinili ni Director Feng as the male lead? Sabi ni Huang Feng. Bagamat siya ay isang karaniwang tao, talagang wala siyang nakitang kakayahan sa pag-arte kay Tao Xing pagkatapos mag-obserba ng ilang sandali. Not to mention the hug scene from before, when he was acting with Li Binyan, ang ekspresyon niya ay palaging pareho. Wala ring buhay ang kanyang mga mata. Madaling makita na ang gayong tao ay walang kakayahan sa pag-arte. Higit pa rito, kasama niya sa pag-arte si Li Binyan, na may napakahusay na husay sa pag-arte. Sa makatuwid, si Huang Feng ay labis na naguguluhan. Kung nakikita niya ito, walang dahilan para hindi ito makita ni Director Feng. Bakit siya pa ang pinili niya bilang male lead? Walang pagpipilian si Direk Feng. Sabi ni Li Binyan, alam niya ang ilang bagay, hindi katulad ni Huang Feng na isang karaniwang tao. Sa kasalukuyang merkado ng pelikula, basta may konting sariwang karne, kahit may husay siya sa pag-arte o wala, kahit gaano pa kaganda ang script, unang-una, bibili ang mga fans niya, which can guarantee a part of the box office. Ngunit napakalakas ni Direk Feng. Bakit niya ito pakialam? Si Huang Feng ay medyo nalilito. Gaano ka man katatag, walang magrereklamo tungkol sa pagtatamo ng higit na tagumpay. Sinabi ni Li Binyan, bagaman kumikita ang mga naunang pelikula ni Director Feng, gusto na ngayon ng mga mamumuhunan na kumita ng tuloy-tuloy. Sino ang makakagarantiya na ang susunod na pelikula ni Director Feng ay magiging hit? At sa karagdagan ng isang maliit na sariwang karne, hindi bababa sa mayroong isang garantiya. Sa tingin ko, ginagawa rin ito ni Director Feng dahil dito. Marahil ay iniisip niya na ikaw ay ganoong uri ng mamumuhunan. Panipi, tumango si Huang Feng. Medyo naiintindihan niya kung ano ang sinusubukang gawin ni Director Feng. Walang ibang paraan. Ang merkado ay nagpasya, at si Director Feng ay maaari lamang sumunod sa merkado. Sa tingin mo ba gusto ni Direk Feng ang maliliit na sariwang karne na iyon? Nagpatuloy si Li Binyan, hindi niya talaga gusto ang ganitong uri ng mga tao, ngunit kadalasan, wala siyang magagawa tungkol dito. Nadama ni Huang Feng na si Director Feng ay labis na nag-iisip. Dahil tuluyan na niyang naibigay sa kanya ang pelikula, wala siyang sasabihin tungkol sa pagpili. Hindi siya dapat makaramdam ng sobrang pressure. Masisisi lang niya ito sa katotohanang maraming investor ang nangako kay Huang Feng, ngunit sa huli, iilan lang ang talagang makakagawa nito. Malapit nang matapos ang break, si Li Binyan ay muling bumaril. Tulad ng sinabi ni Director Feng, si Li Binyan ay may maraming eksenang kukunan para lumaban pa ng ilang araw. Kaya, habang ang iba ay maaaring makapagpahinga ng higit pa, si Li Binyan ay kailangang ipagpatuloy ang pagbaril. Pupunta ako sa banyo, sabi ni Huang Feng kay Zhu Zaiyu pagkatapos manood ng ilang sandali. Sige, maglakad pasulong at lumiko sa kanan, sabi ni Zhu Zaiyu kay Huang Feng. Tumango si Huang Feng at pumunta sa banyo. Gayunpaman, ang hindi niya nakita ay nang umalis siya sa tabi ni Zhu Zaiyu, napansin na ni Tao Xing, na nagpapahinga, ang kanyang sitwasyon. Tumayo din siya at pumunta sa direksyon ng banyo. Hindi kinuna ni Li Binyan ang eksenang ito kasama si Tao Xing, kaya mas maraming oras si Tao Xing para magpahinga. Sa oras na ito, wala siyang mga eksenang kukunan. Huang Feng, tumigil ka. Nang lumiko si Huang Feng sa kanang sulok, narinig niya ang isang sigaw sa kanyang likuran. Sa katunayan, kahit na hindi lumingon si Huang Feng, alam niya talaga na may sumusunod sa kanyang likuran. Hindi niya lang inaasahan na ang taong iyon ay si Tao Xing. Hindi niya akalain na mayroon siyang anumang pakikipagkaibigan kay Tao Xing at sinasadyang pumunta si Tao Xing para makipag-chat sa kanya. Anong problema? Lumingon si Huang Feng at tumingin kay Tao Xing, nakakalakad lang. Iwanan mo kaagad si Li Binyan. Tumingin si Tao Xing kay Huang Feng na may malungkot na mukha. Hindi na gentleman ang mukha niya gaya ng dati. Nagdalamhati si Huang Feng sa kanyang puso na mabilis na nagbago ang mukha ng kabilang partido. Gayunpaman, hindi siya masyadong nagulat dahil natuklasan na niya noon na ang Tao Xing na ito ay hindi kasing gentleman gaya ng nakikita niya. Ito ay isang tao na maaaring kumilos. Hindi siya umarte sa mga pelikula, ngunit sa katotohanan. Kung nilalapat sa mga pelikula ang kanyang kakayahan sa pag-arte, baka isa na siyang makapangyarihang aktor.
Gayunpaman, malinaw naman, ayaw ni Tao Xing na ilapat ang kanyang kakayahan sa pag-arte sa TV at mga pelikula. Oh, bakit naman sino ka sa kanya? At bakit ako makikinig sa iyo? Sabi ni Huang Feng nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Dahil hindi mo ito deserve. Sinabi ni Tao Xing, ikaw ay isang pangalawang henerasyong mayaman na naghihintay na lamang mamatay. Hindi ka karapat-dapat kay Li Bingyan. Kung matino ka pa, iwan mo ang paningin ni Li Bingyan sa iyong sarili. Hindi ko deserve. Karapat-dapat ka ba? Sinabi ni Huang Feng, at saka, wala kang kinalaman kay Li Bingyan. Bakit mo siya pinapahalagahan? Siyempre, karapat-dapat ako. Sinabi ni Tao Xing, ako ay isang A-list star, at siya rin ay isang A-list star. Mayroon din akong kakayahang kumita ng pera ng mag-isa. Mas kwalipikado ako kaysa sa iyo. Wala akong kinalaman sa kanya, ngunit naniniwala ako na sa huli ay pipiliin niya ako. Confident ka talaga, nakangiting sabi ni Huang Feng, gayunpaman, kung tiwala ka, bakit ginagawa mo pa rin ang ganitong bagay ngayon? Hindi ba't mas mabuting ituloy mo siya ng lantaran? Panipi, dahil nabulag siya sa iyo. Sinabi ni Tao Xing, kaya, mangyaring iwanan siya kaagad, ngayon din. Kabanata 1279. Tumingin si Huang Feng kay Tao Xing nang may katuwaan. Hindi niya alam kung saan nakakuha ng lakas ng loob si Tao Xing para sabihin ang mga ganoong salita. Bingyan was blinded by being together with me. Pero, natural lang ba sa kanya na kasama ka? Tanong ni Huang Feng. Tama na. Buong pagmamalaking sinabi ni Tao Xing, tayong dalawa ay perpektong magkapareha. Wala ka, ngunit mayroon ka pa ring maling akala ng isang poloka na gustong kumain ng karne ng sisig. Pinapayuhan kitang gumising kaagad, kaibigan ka lang niya ang tingin ni Frozen Cloud. Sa kasamaang palad, hindi mo siya kaibigan, sabi ni Huang Feng. Ikaw, galit na itinuro ni Tao Xing si Huang Feng. Huwag kang masyadong magmalaki, first come, first served. At least niyakap ko si Bingyun, ikaw naman. Wala kang ginawa, let me tell you, marami pa tayong eksenang gagawin. Aasarin kita, panipi. Medyo naghinala si Huang Feng sa mga salita ni Tao Xing. Bagamat siya mismo ang naghanda ng script, hindi siya masyadong malinaw tungkol sa partikular na nilalaman. Bukod dito, minsan, dinadagdagan o babawasan ng direktor ang bilang ng mga eksena ayon sa sitwasyon sa set. Napaka-normal noon. Kaya, ang mga salita ni Tao Xing ay maaaring hindi nangangahulugang mali. Parang palabas lang yung yakap na yon. Di ba sinasadya mong sinasamantala ang Frozen Cloud? Sinabi ni Huang Feng nang walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Oo naman. Kung hindi, sa tingin mo ba ay kukunan ko ito ng maraming beses? Pagmamalaki ni Tao Xing. Kung gusto mong yakapin, natatakot akong maghintay ka hanggang sa susunod mong buhay. Fang! Katatapos lang magsalita ni Tao Xing nang makaramdam siya ng suntok sa gilid ng kanyang bibig. Pagkatapos, lumipad palabas ang kanyang katawan at tumama sa pader sa tabi niya. Nahihilo siya sa impact at saka dahan-daang dumausdes pababa. How was it? Komportable di ba? Tumingin si Huang Feng kay Tao Xing at sinabi, ikaw, naglakas loob ka talagang suntukin ako. Hindi makapaniwalang tumingin si Tao Xing kay Huang Feng. Obviously, hindi niya inaasahan ang ugali ni Huang Feng ngayon lang. Hindi niya inaasahan na talagang maglalakas loob si Huang Feng na saktan siya. Saan niya nakuha ang lakas ng loob? Ang lalong ikinagalit ni Tao Xing ay nalaman niyang ang dalawa sa kanyang mga ngipin ay natanggal ni Huang Feng. Nang magsalita siya ngayon, may hangin pa rin siyang tumatagas. So what if masapak kita? Naiinis na sabi ni Huang Feng. Para sa isang hamak na tulad mo, ito ay isang magaan na parusa. Ang sinabi ni Huang Feng ay totoo. Kung ito ay nasa ibang espasyo, maaaring patayin siya ni Huang Feng sa isang suntok. Gayunpaman, ito ang totoong mundo. Napakaingat na ni Huang Feng na kontrolin ang kanyang lakas. Kung hindi, baka may mamatay talaga. At talagang sinamantala ng Tao Xing na ito si Li Bingyan. Kahit anong pakiramdam ni Huang Feng kay Li Bingyan, kahit papaano ay magkaibigan ang dalawa. Pagkatapos, walang dahilan si Huang Feng para hindi kumilos. Nagpakitang gilas pa ang lalaking ito sa harap ni Huang Feng. I'm going to call the police. I'm going to make you rot in kulungan. Umuungal si Tao Xing na may mabangis na ekspresyon. Mula noong siya ay debut,
ang kanyang buhay ay palaging smooth sailing. Nambobola siya ng lahat. Kailan pa siya napahiya ng ganito? Ganitong pambubugbog. Sige po. Walang pakialam na sinabi ni Huang Feng, huwag na nating pag-usapan kung sino ang mas may koneksyon sa ating dalawa. Kahit na tumawag ka talaga ng pulis, sino ang makakapagpatunay na ako ang nanakit sa iyo? Masasabi kong hindi ka tumingin sa daan at nahulog ka. Ngayon, binabalangkas mo ako. Panipi, ikaw bastos ka, aawayin kita. Nawala sa isip si Tao Xing saglit. Nakalimutan niya ang tungkol sa nakakatakot na lakas ni Huang Feng ngayon lang. Talagang nahirapan siyang tumayo, iwinagayway ang kanyang maliit na kamao, at sumugod kay Huang Feng. Ang resulta ay muli siyang itinulak ni Huang Feng, at isa pang ngipin ang natanggal. Sa pagkakataong ito, ganap na nakilala ni Tao Xing ang katotohanan. Sa mga tuntunin ng lakas, hindi siya kasing galing ni Huang Feng. Kung nakipag-away siya kay Huang Feng ng ganito, siya ang magdusa sa huli. Kaya naman, sumandal lang siya sa dingding at tumingin kay Huang Feng na may sama ng loob. Huwag mo akong tignan ng ganyan. Ikaw ang humingi. Walang pakialam na sinabi ni Huang Feng, alam mo ang pangalan ko. Kung gusto mo akong hanapin para sa paghihiganti, sasamahan kita anumang oras. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Huang Feng at umalis, naiwan si Tao Xing na nakahiga doon mag-isa. Nang lumabas si Huang Feng sa banyo, wala na si Tao Xing. Nang bumalik siya sa script, tinanong niya si Zhu Zaiyo at nalaman na umalis na si Tao Xing kasama ang kanyang mga tao. Hindi ko alam kung anong nangyari sa lalaking iyon. May mga pasa sa kanyang bibig. Napakalungkot, nakangiting sabi ni Zhu Zaiyo. Tuwang-tuwa siyang makitang naghihirap si Tao Xing. Sa oras na ito, natapos ni Li Bintian ang pagkuha ng isa pang eksena at muling naglakad patungo kay Huang Feng. Sa pagkakataong ito, hindi siya dumating ng mag-isa, ngunit dumating kasama si Direk Feng. Huang Feng, may sama ka ba sa Tao Xing na iyon? Lumapit si Director Feng kay Huang Feng at nagtanong. Anong problema? Tanong ni Huang Feng. Ngayon lang, umalis siya sa crew on the grounds that he was injured. He said that he wanted to rest for a while. He also mentioned you, roughly saying that his injury was related to you, Director Feng said. Sinabi ba niya kung gaano katagal niya gustong magpahinga? Tanong ni Huang Feng. Hindi niya sinabi. Umiling si Director Feng at sinabing, gayunpaman, sa nakita ko, tila hindi ganoon kadali. Kapag ang iba ay masyadong mahaba, ito ay seryosong makakaapekto sa ating pag-unlad. Kumunat ang noo ni Huang Feng. Nakalimutan niya na itong si Tao Xing ay nagpe-file pa rin para sa kanyang kumpanya. Gayunpaman, ayaw ni Huang Feng na magpatuloy sa pag-arte si Tao Xing kasama si Li Bintian. Sa oras na ito na ang tamang oras para banggitin ito. Director Feng, sa tingin mo posible bang palitan ng aktor? Pansamantalang tanong ni Huang Feng. Kung tutuusin, sinabi niya noon na hindi siya makikialam sa paggawa ng pelikula. Magpalat ka ng artista. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Director Feng. I don't think that Tao Xing has any acting skills. I admit that he has popularity and fans. However, this is my company's first movie after all. I want to make a really good movie, not hire a so-called popular actor just to make money, sabi ni Huang Feng. Ito ang tunay niyang intensyon. Ito ang unang pelikula ng kanyang kumpanya. Sa opinyon ni Huang Feng, ang reputasyon ay mas mahalaga kaysa sa takilya. Matapos makita ang kakayahan ni Tao Xing sa pag-arte, nagkaroon ng ideya si Huang Feng na baguhin ang aktor. Pero kung papalitan natin ngayon ang aktor, kailangan nating i-reshoot ang mga naunang eksena. Madidile ang oras at madaragdagan ang puhunan ng paggawa ng pelikula, sabi ni Director Feng. Tama si Li Bintian. Hindi nagustuhan ni Direk Feng ang ganitong uri ng sikat na artista. Dati, kinuha niya si Tao Xing dahil alam niyang ito ang unang pelikula ng kumpanya ni Huang Feng. Kaya, gusto niyang tulungan ang kumpanya ni Huang Feng na kumita ng mas maraming pera. Sa katunayan, hindi kinaya ni Director Feng ang galing ni Tao Xing sa pag-arte. Ngayong may ideya na si Huang Feng na baguhin ang aktor, natural na walang pakialam si Director Feng. Kung gusto ni Huang Feng na baguhin ang aktor, kung gayon. Gayunpaman, sa ganitong paraan, ang kanilang pamumuhunan ay tiyak na tataas at lalampas sa budget.
Naramdaman ni Director Feng na kailangan niyang linawin kay Huang Feng. Kabanata 1280. Bale tumaas ang budget, hindi naman ako nagkukulang sa pera. As long as the quality of the movie is maintained, I'm willing to increase the investment, Huang Feng said. Sa kasalukuyang netong halaga ni Huang Feng, talagang wala siyang pakialam sa pamumuhunan ng kaunti pang pera. Ang gusto niya ay magandang reputasyon. Para sa kanyang unang pelikula, nais niyang ipakilala ang pangalan ng kanyang kumpanya. Since you said so, then walang problema, sabi ni Director Feng. Siya ay lubos na nasisiyahan sa kabutihang loob ni Huang Feng. Maaaring kailanganin mong magbayad ng kaunting pera para I terminate ang kontrata kay Tao Xing. Tutal, pumirma kami ng kasunduan sa kanya noon. Alam ko, hindi mahalaga kung magbabayad ka ng kaunti, sabi ni Huang Feng. Bagamat ayaw niyang bayaran si Tao Xing, ang isang kasunduan ay isang kasunduan. Si Huang Feng ay hindi isang hindi makatwirang tao. Ito ay mas mahusay kaysa sa pag-antala ni Tao Xing sa kanyang unang pelikula. Ito ay mas mabuti kaysa Tao Xing na patuloy na kumilos sa tapat ni Li Bingyuan. Sa makatuwid, nadama ni Huang Feng na sulit na magbayad ng kaunting pera. Don't worry, actually, hindi mo naman kailangang magbayad ng malaki. Tumingin si Director Feng kay Huang Feng at sinabing medyo late na dumating si Tao Xing sa set. Ayokong makipagtalo sa kanya, pero kung hihingi siya ng sobra, wala akong pakialam na sabihin sa kanya. At saka, may mga koneksyon ako sa entertainment industry. Naniniwala ako na ang kumpanya sa likod niya ay bibigyan ako ng mukha. Sinadya ni Direk Feng na tulungan si Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, tiyak na kailangang mamuhunan si Huang Feng sa paggawa ng pelikula, kaya gusto niyang tulungan si Huang Feng na makatipid ng pera sa iba pang aspeto. Mayroon din siyang malalim na koneksyon sa entertainment industry. Bilang karagdagan, si Tao Xing ay lumabag sa kontrata noon at nahuli sa set. Wala siyang sinabi noon sa kanya dahil gusto niyang ituloy niya ang paggawa ng pelikula. Pero ngayon, magagamit na niya siya. Salamat, Director Feng, nagpapasalamat na sabi ni Huang Feng. Hindi na kailangan, sabi ni Director Feng. Sinabi ni Direk Feng, ngunit ngayon na ang pelikula ay higit sa kalahati ay tapos na, maaaring medyo mahirap na makahanap ng mga aktor sa huling minuto. Ito ang inaalala ni Director Feng. Bagamat handang mamuhunan si Huang Feng, hindi tiyak na makakahanap siya ng angkop na artista. Marami sa mga artista ang may kontrata sa panahong ito at wala silang libreng oras. Bukod dito, hindi basta-basta mapili ang aktor. Kinailangan nilang tumugma sa mga katangian ng papel sa pelikula. Pinaliit nito ang saklaw ng kanilang pagpili. Naiintindihan din ito ni Huang Feng, kaya medyo nalungkot din siya. Kung ang tamang tao ay walang schedule, wala siyang magagawa kahit payag siyang dagdagan ng puhunan. Bukod dito, ang ilan sa mga tao sa kanyang kasalukuyang crew ay mayroon pa ring iba pang mga kontrata pagkatapos ng paggawa ng pelikulang ito, kaya hindi niya masyadong nauubos ang kanilang oras. Bakit hindi mo gagampanan ng male lead, Huang Feng? Hindi mo na kailangang maghanap ng iba. Biglang sabi ni Zhu Zaiyu sabay ngiti. Sa orihinal, sinabi ito ni Zhu Zaiyu bilang isang biro. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay hindi pa nakakapag-film noon ng pelikula, kaya wala siyang ganoong iniisip. Nakita na lang niya na medyo seryoso ang atmosphere at gustong magbiro. Oo, Huang Feng, ikaw mismo ang gampanan ng papel. Sinabi rin ni Li Bingyuan, pagkatapos ay tumingin siya kay Director Feng at sinabing, Director Feng, sa tingin ko ay angkop si Huang Feng para sa male lead sa pelikulang ito. At saka, kami ni Huang Feng ay nag-film na magkasama dati, kaya hindi siya ganap na walang karanasan. Lumiwanag ang mga mata ni Li Bingyuan nang marinig ang biro ni Zhu Zaiyu. Pamilyar na siya sa pelikulang ito, kaya syempre, alam niya kung anong mga katangian ang kailangan para sa male lead sa pelikulang ito. Bukod dito, nakipagtulungan siya kay Huang Feng dati at nag-film ng mga patalastas. Maganda rin ang epekto ng commercial. Malinaw, si Huang Feng ay may talento pa rin sa paggawa ng pelikula. Pagkatapos makinig kina Zhu Zaiyu at Li Bingyuan, tumingin din si Director Feng kay Huang Feng. Habang tinitingnan niya, mas nasisiyahan siya. Hindi niya binigyan ng espesyal na pansin ang ugali ni Huang Feng noon, ngunit ngayon na tumingin siya. Sa kanya, ito ay talagang tulad ng sinabi ni Li Bingyuan. It was a perfect coincidence with the male lead in the movie,
na parang tailor-made para sa kanya. Nang makitang nakatingin sa kanya ang mga mata ni Director Feng, mabilis na sinabi ni Huang Feng, hindi ko kaya. Hindi pa ako nakakakuha ng pelikula dati, kaya hindi ko alam kung paano ito gagawin. What's there to not know? Sinong walang experience from the beginning? Kung may hindi ka maintindihan, pwede kitang ituro. Sabi ni Director Feng, tama si Bingyan. Talagang bagay ang ugali mo para sa role na ito. Ang script na ito ay ikaw din ang sumulat. Hindi mo ito isinulat ayon sa iyong mga katangian, di ba? Hindi. Mabilis na ikanaway ni Huang Feng ang kanyang kamay. Ang tunay na may akda ng script na ito ay hindi siya. Katulad niya ang ugali ng male lead sa pelikula. Masasabing coincidence lang, isang napakalaking coincidence. Kung totoo man o hindi, I think you should give it a try. Itinaboy mo ang male lead ko, kaya ngayon kailangan mong bumawi sa akin. Kung hindi talaga pwede, hahanap ako ng iba, sabi ni Director Feng. Tama, Huang Feng, subukan mo lang, sabi ni Zhu Zaiyu. Hindi niya inasahan na ang kanyang biro ay talagang aaprubahan ni na Direk Feng at Li Bingyan. Tuwang-tuwa din siya, kung talagang dumating si Huang Feng para kunan ang pelikulang ito, hindi ba siya magkakaroon ng mas maraming pagkakataon na makilala siya? Oo, Huang Feng, subukan mo lang. Hindi tulad ng mawawalan ka ng isang piraso ng karne, sabi din ni Li Bingyan. Halatang inaabangan niyang makatrabahong muli si Huang Feng. Okay, then I'll give it a try. Nang makitang gusto ng lahat na subukan niya, hindi tumanggi si Huang Feng. Gayunpaman, hindi niya akalain na matutugunan niya ang mga kinakailangan ni Director Feng. Pagkatapos niyang subukan, malalaman nila na hindi siya bagay at hindi niya hihilingin na gawin ito. Sa makatuwid, inayos ni Direk Feng ang isang eksena para kay Huang Feng. Ito ay isang eksena kasama si Li Bingyan. Pagkatapos ng lahat, ang papel ni Huang Feng ay ang pangunahing lalaki, kaya siya ang may pinakamaraming eksena kasama si Li Bingyan. Kung walang problema kay Li Bingyan, hindi magkakaroon ng malaking problema sa huli. Si Huang Feng ay karaniwang hindi nagpapanik sa harap ng isang malaking eksena, ngunit ngayon ay nakaharap sa kamera na ito at nakaharap sa mga mata ng mga tao sa paligid niya, nalaman niyang medyo kinakabahan siya. Huang Feng, huwag kang kabahan. Kumilos ka na parang nagkatrabaho na tayo dati. Kaya mo yan. Hinikayat ni Li Bingyan si Huang Feng. Tumango si Huang Feng, pilit na kinakalma ang sarili at kumilos kasama si Li Bingyan. Gayunpaman, hindi nagtagal, sumimangot si Director Feng sa tabi niya. Malinaw, ang pag-arte ni Huang Feng ay hindi siya nasiyahan. Naramdaman din ni Li Bingyan at Huang Feng na hindi lubos na maipahayag ni Huang Feng ang mga katangian ng bida ng pelikulang ito. Bukod dito, nagkaroon pa rin ng maraming pagkakaiba. Tinatayang imposibleng makapasa siya sa audition. Huang Feng, halika, naniniwala ako sa iyo. Hindi sumuko si Li Bingyan at patuloy na pinasaya si Huang Feng. Tapos medyo namula yung mukha niya. Lumapit siya kay Huang Feng at bamulong, may mga eksena pa sa pelikulang ito. Ayokong umarte kasama ang ibang lalaking artista.